Good morning mga ka-angels. Ngayon mag-aral na naman tayo at matuto. Tuturo ko sa inyo paano gawin yung cocktail dress na may pa-curve na slit tapos may train siya sa gilid. Tara na. Kapag nagtahi tayo ng stretchable, tansyahin muna natin yung stretch sa tela kung malakas ba siya mag-stretch or mahina. Ito tamang-tama lang siya. From shoulder down, length sa gown. Sukat natin. Tapos shoulder down to figure. Sukat natin. Shoulder to bust point. Tapos waistline down 1 inch. Tapos 7 inches para sa hip line. Sukat tayo ng 1 inch sa gilid para allowance sa zipper. At saka yun na din natin yung borderline sa sukat pa halang. Start natin yung sukat sa linya. 1/4 bust circumference, less 1/2 for back plus 1/2 for front pattern. Tapos waistline 1/4 circumference plus 1 inch for the dart. 1/4 hip to less 1 inch for back pattern. 1/4 hip to circumference less 1 inch para may curve yung sa baba. Tapos connect na natin yung dots. Shoulder to bust point, then waistline. Going down 7 inches for the dart. Sa waistline, less 1/2 plus 1/2 para sa dart markings. Connect na natin yung dots. Yan na yung darts natin from bust point to hip line. 1/2 of shoulder, less 1 inch for dart manipulation. 1 and 1/2 down for shoulder. Straight na natin yung French curve kasi nagbawas tayo ng 1 inch. Diretso na natin sa front pattern. Dart tayo sa armhole para maganda yung fit sa may dibdib. Dart markings upward 3 inches. Tapos markings na natin, dyan tayo magkakat ng tela. Yung mga dots na yan, dyan dadaan yung tahi natin. Pag nailipat na natin yan sa tela, about 1/2 inch. Tapos yung mga naka-shade, yan yung ikakat natin. Back at front neckline. Hindi na tayo magbawas ng armhole sa harap kasi automatic na yan na magbabawas kung makadikit na. Yung nakadot sa arrow na red, yun ang mababawas. Itong guhit na to, ito na yung back pattern natin. Nung sinukatan ko yung may-ari ng gown na yan, tama lang yung sukat ko, walang allowance. Ito na yung back pattern, front pattern. Yan. Naka-slow mo yan at saka naka-zoom in para makita yung galing sa dot na yan papunta dun sa nakadot din dun sa taas papuntang armhole. Yan yung dadaanan sa thread pag nakatahi na. Tapos yung mga shaded na part, yun ang ibabawas natin pag nasa tela na siya, nakalipat na sa tela. Ito na yung back and front neckline. Dito tayo nagbabawas ng 1 inch kasi yan sa dart. Pag dart kasi, bawas tayo ng 1 inch. Less 1/2 tapos 1 inch lahat.
sa kilikili dyan. Yan yung 1/2 plus 1/2 equals 1 inch. Yan yung tinatawag na dart manipulation. Tapos yan, sa tela na tayo. Pagka sa taas, mag-border line tayo ng straight. Nag-plot muna ako ng pattern kasi pag diretso ko dito sa tela mag-tutorial, hindi nyo makikita kasi siguro yung camera sa cellphone. Hindi kasi malinaw yung mga lines. Kaya mas ninais kong mag-pattern muna sa papel para makita nyo kung paano ko ginawa bago ko ipakita yung paano ko siya ginawa sa tela. Kasi actual na magtatahi ako, hindi na ako gumagamit ng pattern. Diretso na ako mag-pattern sa tela. Sa tip ng shoulder, straight yung pagka-line ko kasi kinuha ko rin yan sa dart. Yung sa may bandang bust line, binawasan ko ng 1 inch para hindi siya bubuka kapag na na siya, natahi na. Sa susunod, maggawa ko ng tutorial na puro dart manipulation kung saan tayo kukuha at bakit may bawas, may iba na yung form kasi doon yun kinuha sa dart manipulation. Kailangan natin i-tutorial yun para maggawa na tayo ng pattern. Mas madali na sa inyong unawain kung saan natin kinuha yung mga bawas saka yung mga lines. Yung markings natin sa likod, lipat natin sa tela yung markings para sa harap para meron tayong palatandaan kung saan natin siya ikakat. Tapos yung mga darts, lipat din natin yun. Observe nyo lang paano ko kinakat. Tapos ano nyo na lang dun sa pattern kung bakit ganyan yung cutting kasi napakita ko naman dun saan tayo ng mga lines at saan yung mga bawas. Ayan. At para mas maganda kung meron kayong hindi naunawaan, i-comment nyo lang sa baba para mabalikan ko kayo at makagawa ako ng ibang video na mas klaro yung instruction para maunawaan nyo naman. Sa shaded parts sa pattern, yan na yung binabawas at kinakat natin. Bali, yung sa may baba, meron pa yung markings para sa darts. Yung 1/2 inch na sa tahi, dun mo na rin itahi yung para pasukan natin sa bone stick. Tapos yung sa may nakadikit, dyan natin itatama yung bust pad sa may bust point. Yung markings na yan yung dart sa baba. Pataas, connect natin yung dalawang side papunta sa may kilikili. Kung napansin ninyo, yung sa harap at sa likod, pantay lang yung fold sa likod. Yan na yung allowance natin para sa darts. Flat na natin yung sa harap para makagawa na tayo ng curve para sa slit na design. Makikita nyo sa picture, ayan yung form sa slit design. Kung nakahalata nyo yung front, bali dalawang tela yan kasi yung isa pang lining yan para malinis yung sa slit, wala tayong makita na tahi.
At saka yung isa, yun yung lalagyan natin ng bone stick at saka nung bus pad. Kahit anong gown, basta may lining, mas maganda siyang tingnan kasi malinis. Hindi yung makikita yung mga tahi-tahi sa ilalim. Yan, tapos na yung harapan at sa likuran. Tapos yung sa likod, lagyan na natin ng aporo para hindi rin siya marumi tingnan sa may liig. Yan yung harap. Dikit na lang natin yun sa tahi. Tapos yung sa slit, dikit din natin yun sa tahi. Cut muna tayo ng sleeves. Double fold mo yan. Tapos dalawang tela. Length of sleeves plus 2 allowance. 5 inches depth of sleeves. Tapos 1/2 ng sleeve hole plus allowance. Gusto mo lagyan ng allowance, pero pwede na rin wala kasi stretchable ang tela kasi sakto na yan sa kilikili at sa sleeves. Kahit walang allowance kasi mag-stretch yan siya. Tapos divide natin ng 4 para sa kung saan natin banda tama ang sukat sa short sleeve circumference. Tapos sa half sleeve na circumference. Tapos dun sa rest, 1/2 din na circumference. Tapos wala ng allowance. Tapos dun din sa may forearm, 1/2 ng circumference. Tapos walang allowance. Yan na yung whole pattern natin sa ating gagawin na cocktail dress. Sa invisible zipper, dapat tahian mo muna siya ng thread para hindi siya magwawabol kapag tinahin na natin yung invisible zipper. Kasi masilan yung stretchable, madaling ma-stretch. Pag hindi natin nilagyan ng stuffer, magwawabol yung sa may likod. Yan yung invisible zipper. Sa apuro, itahi na lang din natin para malinis siya sa likod. Itahi na rin natin yung bus pad para hindi siya gagalaw, hindi matatanggal. Tapos cut na lang natin yung lumalagpas sa may dibdib para hindi siya masagwa tingnan. Tapos yung sa may bone stick, tahian natin ng 1/4 tapos ipasok na natin yung bone stick harap at sa likod. Ganyan natin pagka-join. Pagkatapos, join na siya. Yung bone stick, ipasok na natin. Katapos, i-join na natin yung sleeves. Sa pag-join natin ng sleeves, dapat yung lining nakausli siya ng 1/4 para hindi siya makikita sa may harapan. Yan, flat lang yan. Tapos yung harap, malinis din siya tingnan. Pagkatapos ikabit ng mga sleeves, kabit na rin natin yung train sa gilid. Yan na yung harap. Ayan, malinis siya tingnan kasi naka-lining siya. Tapos yan yung slit sa gilid. Diyan natin ikakabit yung train. Tayo muna natin yung isang sleeves na walang train bago natin tahiin yung train. Yan, nakikita nyo yan yung sa ilalim ng lining. May bone stick saka yung bust pad. Tapos yung mga edge, i-edging nyo na lang para malinis siya tingnan. Tapos kung mas maganda kasi yung
thread kayo na magkatulad sa tela, mas maganda kung yun na rin yung gagamitin nyo pang edging. Kung wala kayong manikin, pwede nyo isabit kung saan pwede ninyo masabitan. Tapos yung tip measure, gamitin nyo na lang na pang guide para sa straight na cutting. Yan, hanapin nyo yung pinaka-straight na sa tela, tapos ikat nyo pababa. Nung wala pa akong manikin, sinasabit ko na lang yan sa hanger, tapos cut. Yan. Para technique lang ba, kahit walang manikin, para magawa natin. Yan yun sa mga sobra na cut na lang natin yung mga sobrang tela para ma-form natin yung curve pababa. Yan, unti-unti. Cut nyo lang hanggang aabot siya sa dulo, unti-unti. Yung may arrow, yan yung pinakadulo ng length. Ganyan ko rin paggagawa yung ethnic Filipiniana. Hindi lang siya pwedeng i-born yung sa gilid kasi cotton. Yan, pwede natin i-born yan sa gilid. Parang edging saka design na. Sunugin na natin ng candle yung pinaka-edge ng doon sa blue flame ng candle, doon natin itatapat yung tela para hindi siya masusunog tapos hindi mangingitim yung tela. Yan, para hindi siya masusunog. Pagkatapos yan, magkulot-kulot, magandang tingnan sa gilid. Dandahan lang ng pag-slide para hindi siya masusunog. Huwag yung steady kasi pag steady ninyo sa ilaw, masusunog yung cloth. Pagkatapos, ikabit na natin doon sa may waistline. Yan, pin muna natin siya para hindi siya matanggal. Matahi siya ng mabuti. Karaniwan sa tahi ko, dinodoble ko yung stitch kasi yung mga thread natin ngayon, hindi na yung matibay, medyo may marupok na. Kaya dinodouble ko siya. Ayan na yung finished product, yung sa edge ng train. Yan, tingnan nyo, yan yung result niya. Sana may natutuhan kayo ngayon sa vlog natin. Kung mayroon kayong gustong itanong, huwag lang kayong mahiyang i-comment sa baba. Tapos, pwede nyo rin akong i-message para masagot ko naman kayo. God bless. Bye-bye.